Hello guys! Good morning! Let's do some time check. Kanina pa ako gising. Can you tell? Nakapambihis na naman ako kasi meron na naman tayong lakad. But before that, let's go some time check. It's Monday, 9:38. Yeah. Anyway, nakalimutan ko yung maliit kong tripod. Ang gamit ko yung malaking tripod. Kaya ang gulo-gulo ng ako. Tignan natin yung weather sa labas. Ayan. Oh, goodness. Guys, maganda yung weather. I'm very happy. Kasi alam nyo kung bakit maganda yung weather. Kasi papasok na naman kami sa trabaho. Kaka-stressful talaga tong Indiana weather. Ano ba ang ganap today? Actually, today, not much kasi Monday. Kasi bukas, papasok na naman tayo. Kasi ang ginagawa ko guys, kapag pagpasukan sa trabaho, o halimbawa, pasok namin, di ba, Tuesday. Monday pa lang, mga hapon ng Monday, like alas 4, alas 5, relax na ako niyan. Kailangan nakakain na ako. Kailangan naihanda ko na yung babaunin ko bukas para makatulog ako ng maginhawa. Ang ingay ng bird, guys. Yeah. Happy yung mga bird. Anyway, ngayon guys, nagkikrave ako. Nagkikrave ako guys ng, nagkikrave ako ng ng suman. Yun sana yung ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano yung paggawa ng suman dito sa amin. Kasi guys, story time! Wow! Kasi nung when I was growing up, ang mama ko, magaan yung kamay niya. Ngayon, nagtatanim siya ng mga prutas kasi yung bahay namin sa Pilipinas, bundok siya guys. I mean, ang kagandahan pag bundok, pag binabaha, baha na yung city, yung sa amin hindi pa rin baha. Oh, wow! See? You learn something, na naman sa aking life story. So anyway, ang bahay namin pabundok. So, pag pabundok, syempre, pag tag-ulan, nagtatanim na yan si mama ko, yung mama ko doon sa Pilipinas. Nagtatanim na siya ng mga kamoting kahoy. But anyway, kahit pa paano, hindi kami nahuhuli. Hindi kami nahuhuli sa mga gulay, hindi kami nahuhuli sa mga prutas. Kasi ang mama ko, maano ang kamay niya, green thumb nga siguro siya. So anyway, bata pa lang ako, naggagawa na ako ng suman. Ako yung nagkukudkud. And that time, libre lang ang banana leaf. Ayan, kasi si mama nagtatanim din ng saging. Tapos diba pag umuulan, ang ganda ng mga usbong niya, yung mga bagong usbong ng banana leaf. So, yan ang ginagawa ko. O, diba? Libre! Ang gagastusin lang natin doon is yung asukal. Kasi, may kahoy, niluluto naman sa kahoy. Kasi kung matyaga ka lang din talaga sa Pilipinas, hindi ka naman talaga magugutom. Lalo na yung mga tao nakatira sa probinsya. Kapag ang puhunan mo talaga is tiyaga, makakakain at makakakain ka. O, diba? But anyway, nagkikrave tayo ng suman. Balanghoy suman or kamoting kahoy na suman. Ang style lang talaga dito guys, dahil lahat nga mahal, ay nako, lahat bibilin. Kahit yung even the leaves, even yung dahon ng saging, naka-frozen. Ayan, naka-frozen siya guys. Kailangan bilhin ko pa yon. I have to buy by pound. Can you believe that? I think we have to buy by the weight. I-weight pa ata yun. Kasi yung isang package ng banana, hindi ko alam ha, kung isang lang yun, isang dahon ng banana yung binili ko. Pero mukhang isang banana leaf lang siya na hinati-hati. Kasi manipis lang yung plastic bag niya. So, ang nabili ko doon sa isang plastic bag, nasa siya guys, less than $3. Imagine dahon ng saging binibili. Kaya kung minsan guys, yung mga Pilipina o Pilipino, kapag nag-abroad sila, it's really hard for them to adjust. Alam mo nyo kung bakit, diba? Kasi sa Pilipinas,
especially those people live in the province, kinukuha lang yan sa mga bukid-bukid. Then, when you live abroad, you have to pay everything. You have to pay, what do you call this? You have to pay your house. Akala nila, ang ganda-ganda ng bahay nila. Hindi nila alam, binabayaran yun monthly. O, ang dami nilang sasakyan. Hindi nila alam, binabayaran yan monthly. Magbabayad kami ng tax. Magbabayaran kami yung daanan ng mga pupup. What? Ayan. Akala nyo ha, ang sarap tumira sa abroad. Yeah, masarap kasi iba yung klima. Pero you have to work. Kahit yung daanan ng, you know, yung poop natin, okay! To work. Walang libre sa Amerika. You have to pay everything. Even the banana leaf. Yeah, so anyway, ayan, napapadip na naman yung story natin, ano? Kung saan sana naman yung istorya natin, napupunta na naman tayo sa deep story. No, I'm just sharing my experience and the lifestyle here in Indiana. Yeah, we live in America. We work, but we work our body, like constantly talagang magtatrabaho ka, and then halos ng sahod mo babayad mo sa mga bills. Kung only one person ka lang, you cannot afford it, so you have to have it take two person to survive. Ayan. And then kami naman, dahil alam mo naman tayong mga Pilipino, masipag naman tayo, nagtatry tayong mag-overtime. Yes. Pero pag tayo nagkakaedad na, ang utak natin, sige, magtrabaho, overtime, para mayroon tayong maipadala sa Pilipinas. Pero yung katawan natin, ayoko na magtrabaho, napapagod na ako. Yan. So, I hope na hindi kayo naboboard every time nagbablog ako. I hope you guys don't skip the ads. That will help me to grow my channel. So, please support my channel and not to skipping the ads. Yun lang po. Favor ko lang po sa inyo. But anyway, today, marami tayong mga ganap. Pero yung iba hindi ko na iba-vlog. Ikukwento ko na lang sa inyo. Today, unang-una kong gagawin, ihahatid ko si Jason. Magpapagupit daw siya ng buhok. Haircut siya today. And then, nagkikrave tayo ng suman sa kamoting kahoy or balanghoy. Ipapakita ko sa inyo yan mamaya pag uwi ko. Tapos today is the schedule of my bunot. Bubunutin yung ipin ko dito. Is the continuation care for my dental. Yeah. And then maglalagay tayo ng water irrigation. Yes. That's the plan for today. And I hope na maano ko siya, magawa ko lahat yung plano ko sa isang araw. Kasi nga, like I said, bukas may pasok na. Ayoko nung yung nabubugbog ako. Kailangan. Alright, that's all for now. Balitaan ko kayo mamaya. Ayan guys, naayos na yung haircut ni Jason. Check. Yan. Tapos ngayon, kauwi ko lang at may oras pa ako bago ako pumunta sa dentist. So ngayon, gagawin natin yung ating kinikrave na suman. Suman. Dito sa Indiana. So guys, kamahal-mahal. Oh, ipakita ko sa inyo kung bakit mahal. Lahat dito binibili. Oh my God. Ang daming tira guys. Ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyong dahon ng banana. Hindi siya libre guys, na kinuha ko lang sa kapitbahay. Plus may tax pa yan. Yep. Tapos, ito yung binili kong kamoting kahoy na kayod na. Mabibili namin sa Oriental Stores. Today, I don't know, tatlong pakete yung naisipan ko. Kasi sabi ko, pwede naman siyang ilagay sa fridge, hindi naman siya basta-basta nasisira. At saka syempre,
may ugali tayong mag-share. O, diba? Mag-share tayo. Ito nga pala, guys. So, frozen grated cassava. Ayan siya. Hindi ko alam kung makikita ninyo. Yan. Nag-ano na yung defrost na yung yellow niya. But anyway, ito, tignan nyo guys. Kala nyo kasi nagbibiro ako no? Alam niyo yung sinasabi ko sa inyo kanina, it's really hard kapag halimbawa na you grow up na kinukuha mo lang sa bakanting lote. Ngayon, dito sa Indiana, lahat bibilhin para lang matanggal ang ating craving. Ayan guys, oh. Saba, teka, buksan natin. Tapos guys, ano na to? I think naidaan na nila sa apoy. Hindi siya yung talagang fresh na sinasabi mong ano. Dinaanan nila sa apoy para madali siyang mabend. Kasi nga naman kapag fresh, 'di ba? Meron ding mabibiling fresh na talagang hindi siya frozen. Pero I think it's more expensive pag fresh na fresh. Tapos bihira lang, swertihan lang siya. So ito guys, oh, 'di ba? Yeah, I think ano to guys, isang dahon siya. Oh, ayan. Yan ang buhay natin dito sa abroad. Para matanggal ang ating mga craving, papatulan, matanggal lang ang ating mga uhaw-uhaw sa Filipino food. Tapos ito yung gagamitin nating container. Hindi ko alam kung, kasi guys, nung bata ko, when I'm doing this for start from the scratch, pinipigaan ko pa yan guys. O diba, professional. Pinipigaan ko pa yan guys kasi marami siyang sabaw. Pero dahil frozen na siya, I think binawasan na siya ng konti niyang katas. So itong saging, kahit sabihin mo na dinarang na to siguro nila sa ano, ang bango talaga guys ng saging. Pupunasan ko pa rin. I have to clean the para panigurado lang, di ba? Tapos, dahil maarte nga tayo, lalagyan ko siya ng special na makapuno. O, di ba? Meron din dito yan. Pero syempre, magkano bili ko dito? $3.99 plus tax. Right. It's okay. Okay lang yan. Basta makatikim tayo ng Filipino food. Ngayon, ang gagawin ko, lilinisin ko muna itong ating banana. Tapos, ipiprepara ko itong ating grated cassava. Tapos, lalagyan ko siya ng asukal. At lalagyan ko na rin ito mamaya. Ilagay ko na yung makapuno. And like I said while ago, yung sabaw o yung frozen grated cassava, hindi na siya maraming katas. No? Kasi like I said, pag kinayod mo to ng fresh, marami siyang katas. Siguro, dahil ano kasi siya, di ba guys? Ano bang tawag nun? Yung ganitong mga binebenta, export. Oh, export. Yeah, yung mga in-export na pagkain. Siguro, dahil mahal na nga, instead na makukuha mo kasi yung juice niya extra weight. Extra, pa yon yung bigat. Kaya siguro, binabawasan na nila ng konting juice or yung katas. Kasi, okay na siya. Perfect na siya. Hindi ko na siya kailangan pang pigaan. Oo. Ngayon, kasi hindi naman maganda pag sobrang pigang-piga, di ba? Para ang labas na ng puto. Ito suman. So, maganda yung medyo moist. Siyempre, yung makapuno natin matamis na, di ba? Ngayon, naglagay din ako ng brown sugar. Tapos, yung brown sugar dito guys, hindi sobrang brown na brown katulad sa Pilipinas, no? Konti lang, brown. Ganito lang yung pagka-brown niya, oh. Light lang. Ayan. Tsaka, masarap guys kapag ang suman hindi sobrang tamis, di ba? But anyway, ito na yung niya, pakita ko sa inyo. Ganito siya guys, oh. Ayan. Meron na siyang mga coconut, brown sugar. Hindi siya like I said, yung sugar dito hindi siya
dark na dark. Hindi katulad sa Pilipinas, may light brown, dark brown. Dito, simple lang. Ngayon, ang ginagawa ko, don't judge me, titikman ko. Hindi ko guys kinakain yung ano ha. Oh, ayan, baka sabihin nyo, oh, malalason ka, wag mong kainin ng hilaw. Hindi ko po siya kinakain ng hilaw. Parang dinamp ko lang sa dila ko para malaman ko yung tamis-tamis niya ng konti. And like I said, hindi naman kailangan ng sobrang tamis yung suman. Kasi nga, di ba, hindi naman tayo mahilig sa sobrang tamis. Basta may konting kick ng tamis, happy na tayo. Tsaka yung makapuno, meron na rin siyang, meron na siyang tamis. So, dagdagan ko lang ng konti, and then that's it. Pagkatapos nito, halu-haluin itong ating suman. Ibabalot ko na siya dito sa ating saging. Ang ating expensive na saging. I wonder where they're getting this. Pero nabili ko to guys, itong saging na to, nabili ko to sa Mexican store. Kasi ang mga Mexican, parang Pilipino rin siya talaga. Most of the time, yung pagkain nila, similar talaga sa pagkain natin. Ano ba yan? Nagkalat pa ako. Most of the time talaga guys, similar. Kaya lang, syempre, meron silang traditional way how they cook their food. And syempre, tayo mga Pilipino, meron tayong traditional way kung paano yung pagluto natin, di ba? Pero, yung mga Ricardo, halos similar. Kinakain nila halos lahat. Parang tayo talaga. Ito guys, saan nila to ginagamit? Itong banana leaf. Ginagamit nila sa tamales. They can use this to their tamales or they can use the yung balat ng mais. So, kaya swerte tayo dahil meron sa Mexican store. Di ko lang sa banda to. Basta ang alam ko galing to sa Mexico. Kasi malapit lang nila dito, 'di ba, yung borders. So madali lang i-export. I-set aside natin guys yung ating mix na cassava. There you go. And then ikakat ang laboy, no? Ikakat naman natin tong ating banana. Hopefully, hard enough, pagkakasyahin natin. Pero dalawa naman yung binili ko. I bought 2 just in case. So anyway, syempre 'di ba yung saging, yung dulo niya manipis, hindi wide enough. Oh, see? Like this one. Hindi ko naman 'to magagamit kasi too small. Baka pwede kong gawaan ng paraan, pero set aside ko muna siya. Oh, katulad nito. Pero yung mga ganitong maliliit, pwede ko siyang ilagay sa ilalim ng kaldero. Tapos natin siya mamaya, gagamitin natin. Pero ipapriority ko muna yung mga maliliit, yung mga malalaki para hindi ako mahirapan. Ayan. Grabe talaga, no guys? Sakripisyo, no? Oh. Ito guys, pala siya? I believe 2. Siya, leaves. Ayan. See, hindi siya yung malalaki. Kaya, tingnan nyo, maliliit siya. Ano ba ang ginawa nila dito? Hindi naman to pang tamales. Paano kaya ito magkakasya sa suman? Ito, magandang size. Kasi siya guys, oh. Ayan, pwede ko na siyang gamitin. Pang Filipino suman. Diyos mio. Anyway, ganito. Paano bang gamitin natin? Siguro ganito na lang. Gawin kong 2. Ay, Diyos mio. Tiyaga-tiyaga talaga guys kapag nakatira ka sa ibang bansa. Kasi hindi ka pwedeng magkamali dahil like I said, this is not free. Binibili natin itong mahal-mahal pa naman. So, ito, gagawin, di ko alam ang gagawin ko. Di ko alam kung 1 o 2. Mamaya na, pag-isipan ko muna. Ayaw ko kasing magkamali. Katulad to, ang liit-liit.
Ito lang, ito magagamit ko. See? Imagine mo yan, oh. Paano ko ba yan tingnan mo yung liit niya. Wala pang isang dangkal. Paano natin yan magagamit? Ay, ang hirap. Oh. Magagawa tayo mamaya, babying suman. Okay. Ito na guys, na-cut ko na siya. Napunasan ko na siya. In fairness, hindi siya yung madumi-dumi. I mean, may konti siyang may konti siyang dumi, pero hindi siya yung talagang masasabi mo na maruming-marumi. Pinunasan ko lang, just, panigurado lang, 'di ba? Syempre. Anyway, dito sa isang package na binili ko, sa tingin ko makakagawa ko ng 20. Pero, hindi ko alam kung dito sa aking kasaba mix na 3 pakete, makakagawa ako ng 20. It would be nice, kung makagawa tayo ng 20. Pero, syempre, dahil sa style ng ating saging, hindi tayo pwedeng mag-inarte-inarte. Ang mic ko ba nagwo-work? Okay, nagwo-work yung mic ko. Ayan na naman ako no? Kasi nga palagi kong nakakalimutan yung mic. Tapos daldal naman akong daldal, yung mic ko pala naka-shut down, naka-off. But anyway, kung makagawa ako ng 20 pieces na suman, I'm happy. Pero hindi ko maipapromise na yung suman ko maganda ang pagkakabalot. I mean, maganda ang pagkakabalot, pero yung size. Kasi, hindi naman natin siya pinitas sa puno. Binili natin siya ng frozen. So, yung kung ano lang meron dun sa plastic bag, di yun ang pagtsatsagaan natin, di ba? O, katulad dito. O, isang dangkal. Tapos, yung iba, walang isang dangkal. Siyempre, i-ano na lang natin, di ba? I-work out na lang natin kung ano yung meron dito. Ayan, guys. Nilagay ko na dito. Ito na yung itsura niya. Di ba? Parang Pilipinas na Pilipinas. Ngayon, nag-gloves ako para hindi ako na pumupunta yung kasaba dun sa loob ng kuko. Nakakairita pag ganun. Ngayon, mag-umpisa na tayong magbalot. Ipapakita ko sa inyo kung gaano ako kagaling magbalot. Wow! Professional daw no? Oh. Like I said, hindi ko naman to baka hindi ko na nga siya gamitan ng kutsara, kamayin ko na lang, di ba? Kasi gano'n naman ang ginagawa ko nung panahon Oh, eto guys, ginaganyan-ganyan ko lang, tinatap-tap ko lang. Oh, katulad ito, isang dangkal lang. Ano bang mailalagay ko diyan, di ba? Hindi ko malalagyan ng marami. Pero yan, tamang-tamang size na yan. At least meron akong room to fold it. So, this is good enough for one person. O, diba? At meron din tayong wet towel para pang ng ating kamay. So, ganyan lang guys. Tapos, that's it. Tapos, ito yung ating 1 inch, like 1.5 inch na room. Ayan. That's it. Meron na tayong isang suman. Lagay na natin dito. Lagay natin dyan sa ilalim. Ngayon, ito naman. Isa pa. Gawa pa tayo ng isa. Medyo malaki to. Lagpas ng 1 inch. Kung makakagawa ako ng mga 20, edi masaya, di ba? Meron tayong makakain na 20. Ang mangyayari nito guys, hindi ko siya mapapahaba. Siguro mapapalapad ko na lang. Kasi habol natin yung natin yung tawag nito, habol natin itong dahon. Kasi wala tayong maraming dahon. Ganyan lang guys. Sabi ko sa inyo magaling ako nito. Okay! Ayan. Like I said, kung halimbawa maiksi yung yung ating dahon, ang mangyayari instead pahaba, mangyayari palapad na lang. Kasi nga, wala tayong maraming dahon. Ipinagkakasya lang natin yung kung anong meron tayo dito. See, hindi pa rin marami, pero okay na yan. So, ganito lang guys, see? Ko na siya, na ilapad ko na siya.
Ganyan lang. Tapos, ikot lang natin. Oh. Ipo-fold. Tapos, siksik lang natin ng konti. Tapos, ipo-fold ulit. Di ba? Easy. So, tatapusin ko to guys. Tapos, ipapakita ko sa inyo yung final product bago natin siya isaing. Kasi kailangan ko magmadali dahil meron tayong dentista. Bubunutin ngayon yung ipin natin. Gusto ko itong matapos bago ako bunutan ng ipin. Kasi hindi ko alam anong mangyayari sa akin. Hindi ko alam anong magiging reaction ko. But I'm sure it's not gonna be that hard than the first one. Kasi ang bagang talaga guys, ang pinakamahirap na bunutan ng ipin. So, tatapusin ko muna ito. Babalikan ko kayo mamaya. Ang bilis ko kasi magsalita. Pasensya na kayo. Okay guys, natapos ko na yung pagbabalot ko. And 'di ba sabi ko sa inyo kanina yung dahon ng saging nakakat ako ng mga 20 pieces. But I'm not sure if I can do the 20 pieces. Syempre hindi, 'di ba? So, ito yung ating finished product. Lulutuin ko pa siya, 'di ba? Pero wala siyang maliliit lang siya, guys. Tignan mo. Maliit lang siya. Pero okay na yan kasi isang kainan lang naman. Ngayon, nakaganto na siya. Lalagyan natin ngayon ng tubig. Ayan. Lalagyan natin siya ng tubig, guys. Pero hindi naman sobrang dami. Muna. Ayan. Konti lang muna ilalagay ko para lang kumulo kasi ayokong matubigan. Papasukan siya ng tubig. Pakukuluan natin. Tapos kapag napakuluan na natin siya ng mga siguro mga 5 minutes and then dadagdagan ko naman yung tubig niya. Kasi sa ilalim nun, ibig sabihin medyo firm na siya. Yeah, kasi ang kinakatakot ko guys, kasi nga yung natin, yung saging natin, tipid, hindi siya masyadong mahaba. Kaya 1 inch lang yung pwede kong i-fold. Hindi katulad sa Pilipinas, mahaba, wide yung banana. Kaya ang dami ko siyang marami akong na-i-fold. Does that make sense? Basta alam nyo na yun. But anyway, diskarte na lang. Pero dito sa akin, ang ginagawa ko, pinapakuluan ko muna siya ng mga 5 minutes. Kasi pag 5 minutes, medyo na-steam na yung ilalim niya. Medyo solid na siya. Tapos dadagdagan ko naman siya ng tubig para yung nasa ibabaw naman ang maluluto. At saka nagmamadali ako kasi alauna na. Ang dentist appointment What? Ang dentist appointment ko is 2 o'clock. Maglilinis pa ako. But before that, isi-set up ko muna yung ating timer ng 5 minutes. Asan na ba yung takip? Ito guys, yung ulam namin, pritong ribs. Tinimer ko siya ng 5 minutes. Tatakpan na muna natin. Oh yeah, meron pala. Nakalimutan ko. Ilalagay ko itong mga extra. Ayan, lagyan natin sa extra. Para, mabango. Di ba? Ayan na guys, kumukulo na agad, naririnig ko. But anyway, papakuluan muna natin ng 5 minutes. Kapag nag-alarm na yung ating timer, dagdagan na naman natin ng mainit na tubig para maluto. Ayan guys, 17 minutes na lang, 14, 13. Anyway, hindi ko nahintayin pa mag-alarm yung ating alarm. Maglalagay na ako ng another hot water para dun sa ating ayan guys, nag-alarm na siya. 5 minutes na yung lumipas. Ngayon, dahil kulong-kulo na yung sa ilalim, dadagdagan ko na siya ng tubig. Ayan. Dagdagan na natin siya ng tubig. Marami ng tubig yung gagawin natin. Kasi 'di ba guys, ang saba naman, saba, madali naman siyang, madali naman siyang maluto. Hindi katulad nung malagkit na bigas na talagang kailangan marami talagang effort. Ito kasi sa saba, ang effort dito yung pagkudkod. Kung talagang gagawin mo from the scratch. Dito, syempre, hindi siya libre. Binibili na ng grated na siya. Kayod na siya.
But anyway, dinagdagan ko na yung tubig. Siguro palulutuin ko siya ng mga, I'm guessing maybe 30 minutes, 20 to 30 minutes. Tama-tama nun guys, bago ko umalis ng bahay, at least napatay ko na siya. Ngayon, dadagdagan ko pa siya ng tubig. Teka lang, mukhang ano eh. Parang ang dami na siyang tubig. Marami na yung tubig niya guys. Okay na pala. So, ayan. Isiset natin yung ating timer ng 20 minutes muna. Para maantabayanan ko talaga. Kasi mahirap nang matuyuan tayo ng tubig. So, that's it for now guys. Balitaan ko ulit kayo mamaya pag finished product na siya. Time check tayo. Anong oras na? It's 1:30 p.m. Appointment natin is 2 o'clock. So, at least, busog na tayo. Kung ano man ang mangyayari. Akala mo surgery, no? Masakit din kaya yung bunot ng ipin. But anyway, ito na yung ating, what do you call this? Suman. Balanghoy na suman. Ginawa ko, guys, di ba, nag-set up muna ako ng 20 minutes. And then, habang nagre-ready ako sa taas, naglagay na naman ako ng 10. Bali, lulutuin ko siya ng 30 minutes. Pero, dahil aalis na ako, hindi na ako makakahintay, tignan nyo guys kung ilang minutes na lang yung natira. See, I got 5 more minutes. Ngayon, tignan natin. Ayan siya guys. Ang ganda niya, diba? Ngayon, ang gagawin ko, titignan ko lang yung ano niya, yung, see, hindi naman siya madaling ano eh. Magkakrak lang ako dito kung magagawa ko. If I can do it, hold on. Ang hirap kumilos guys, isa lang yung kamay ko. Ayan, magkakrak lang ako. Tignan natin itsura, see? Diba, sabi ko sa inyo, medyo ano na siya. Medyo luto na. Kaya ang gagawin ko, 30 minutes lang yan guys ha. Ang dami pa niyang sabaw. So, that's good. So, ang gagawin ko, aalis na ako. Yan. Aalis na ako kasi mas maganda yung medyo maaga tayo sa opisina para kalmado tayo, hindi tayo ninenervyos. Ewan ko lang kayo guys, pero sa tingin ko, habang nagkakaedad ako, the more ako parang nagiging nervyosa. Ako lang ba? O lahat tayo? So anyway, may natitira pang 4 minutes. Ngayon, ang gagawin ko, hihinaan ko lang ng konti yung apoy at bibilinan ko si Mister na huwag kalimutang i-shut off yung fire para hindi siya matuto. So ngayon, mag-headed na ako sa akin dentista and I'm praying na everything will be okay. So that's it for now guys. Balitaan ko kayo mamaya pag uwi ko ulit ng bahay. Okay guys, nakabalik na ako. Nabunutan ako ng ipin. That's why I look like crap. But anyway, yung ating nilutong, what you call this one? Suman. It's good now guys. Ngayon, papakita ko sa inyo. Pagpasensya nyo na ako guys. If I talk like this, but I'm trying, okay? Walang makakatigil sa atin. Anyway guys, let me explain a little bit. Yung experience ko, okay? Sa dental implant ko. I was gonna do a separate video, pero bibigyan ko lang kayo ng konting idea. So, yung nabunutan ako ngayon, everything was fine. Everything is good. Kaya lang yung weird na nararamdaman ko, para akong bahing ng bahing. My right nose, it felt like I want to sneeze. Yeah, and then this one is a little bit watery. I mean, it's numb. Siyempre, kasi katatapos ko lang guys. I just now get out from the dentist. I just got home. Yeah, and it's what time check tayo. It's 3:18 p.m. So, ina-updated ko lang kayo. So, everything was fine except yung weird na nararamdaman ko. This nose,
it make me feel like I want to sneeze. Bahing ako ng bahing. And this side, it feels like, how you say that? Like, naluluha. Yeah, sensitive. Parang naluluha ako. But anyway, nahihirapan ako mag-swallow ng ano ko sa live. Anyway, tapos na yung ating suman. Yeah, ito na siya, guys. Yeah. Pinabantay ko siya kay Mister. Sabi ko, patayin mo yung ano, yung ating suman pag nag-ano na yung alarm clock. Alarm clock, yung alarm nag-on na. Sabi ko, patayin mo. Alika guys, tignan yung itsura niya. Ito na siya guys. Oh. Tapos, ito kanyang tinignan ko bago ko kayo ano, ipakita sa inyo. Oh. Ayan. See, ang ganda niya, di ba? Oh, mainit guys. Mainit pa siya. Hindi ko lang kung nakikita niyo yung uso. But it's really nice. It looks so yummy. And then, nandyan yung mga coconut. Ayan. Hindi ko siya pwedeng kainin today kasi nga yung ipin ko. So, siguro si Mister ang kakain yan mamaya. Or maybe tomorrow. Baon ko sa trabaho. Pinakita ko lang sa inyo. So, ayan. It's still good. Itatabi ko lang kasi ito yung binuksan ko. So anyway, bilangan natin ilan yung nagawa natin today. Ayan. Binuksan ko yung guys kasi gusto kong malaman kung okay na ba siya. Ayan. So ilan ang nagawa natin for today? Bibilangin natin. So meron tayong isa. Mukhang marami rin tayong nagawa, guys. Oops. Ito mataba. Ayan. Woo! Hot! Oh. So, hindi ko siya, ilalabas ko siya, pero bibilangin ko muna bago ko ilabas kasi mauubos na naman yung ating load. So, ang nagawa nating total sa ating suman is, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ayan. So, meron tayong nagawang 16, guys. Hindi lang pala 16 yung nagawa natin, 17. Kasi nakalimutan kong bilangin yung binuksan ko. So, bilangin natin ulit. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ayan. Lagay ko yan dyan. So, anyway, di may pang, ano na tayo, pang breakfast. Kasi every morning, paano ba to? Every morning, di ba, nagkakape tayo. Ngayon, meron na tayong pang breakfast sa umaga. Ito yung malalaki guys, yung nasa ilalim, yung malalaking dahon. Nilagay ko siya sa ilalim kasi siya yung matataba. Maganda yung dahon niya. So, everything come out pretty good. So, pag gumaling-galing na yung ipin ko dito, makakain ko na itong suman. Diyos ko, Mariosep. If you guys remember, I used 3 pack of grated cassava. Okay? Sa 3 pack ng grated cassava and 1 makapuno jar, nakagawa tayo ng 16. 16 ba o 17? So, ito siya guys. So, ibig sabihin, kahit na nakagastos tayo ng ganun, at least, meron tayong ilang pirasong suman. O, di ba? Ang saya-saya. So, ngayon, pagkatapos ko nito, I will let it sit there. Hindi ko naman siya makakain dahil nga sa ipin ko. Pero si Mister, tapos mag-share din tayo sa mga Pilipina nating co-worker sa trabaho. Sila Gang, di ba? Sila Gang, si Ate Tess. Ayan, bibigyan natin sila. Tapos, hindi ko alam kung magagawa ko yung aking garden irrigation, but I will try my best. So, eto guys, sa 3 pack ng grated cassava, nakagawa tayo ng 16 pieces. O, di ba? Ganito lang yung laki niya. Hindi siya sobrang laki, pero tama na siyang isang kainan.
Subo mo daw. Subo mo lang. Okay guys, halika. Punta tayo sa labas. Nalagyan ko na siya agad guys. I did try to put the irrigation kahit mainit pa. May araw siya pero I don't know why but yung pagbunot sa akin guys ng ipin, parang maano yung ilong ko dito. Parang hindi ko alam kung some kind of nerves that na ano nila ba yung mata ko maluha, my eyes tearing, and then it make me feel like I want to sneeze. Yeah, only on this side kasi nandito yung binunot sa akin. They pull the teeth on this side. So after they pull my tooth, yeah, my eyes watery, sensitive, and yung nose ko parang gustong suminga ng suminga. Okay. Anyway, pakita ko sa inyo guys yung itsura. Kasi nakalimutan ko yung maliit kong tripod. So, gamit ko yung malaking kong tripod. Kaya magalaw. So, eto siya guys. Ayan. Hindi ko alam kung nakikita nyo. But, ayan siya. Ayan. Ayan yung aking water irrigation. Hanggang dyan. Hanggang dyan siya. Tapos, yung naglagay ako dito. Ayan. Ayan yung sa ampalaya ko. Naglagay na ako habang kaya ko. Ayan siya guys, oh. Ayan. Tapos, yung dito sa may sa may sitaw. Ayan. Meron din akong 1, 2, and 3. So, ngayon, yung mata ko guys, so weird. So, try natin yung hose. Tignan natin kung nag-work ko siya. Kasi ito yung gamit ko nung last year. Ayoko naman bumili every year, diba? Tsaka, you can use it every year anyway. Kaya lang talaga palagi akong behind sa schedule ko. Pagdating ng fall, hindi ko siya na itataas. Yeah. So, ngayon, ang gagawin natin, i-hook up natin yung ating water hose. Tingnan natin kung mag-work siya. Natin siya guys, ikakabit natin. Ito yung lagyanan ng hose. Hopefully, mag-work siya. Ayan. Ah! Oh no! Ah! Nag-work na siya guys. Oh my God, tignan nyo. Naku, nabasa yung telepono ko. Okay. Ito siya guys. Oh, nakikita nyo ba? Para siyang mist. Yan ang purpose ko guys. Ito, kailangan kong i-fix kasi maliit. Ito, maliit yung niya. I-fix ko yan para siyang mist. Ito medyo malaki. Ayan, nakikita nyo yung mist kasi sa hangin. Tapos, ito guys. Oh, diba? Ito yung sa ampalaya. Hindi nyo makikita. That's the one. Ang ganda niya kasi para lang siyang ito nabarado na siguro. Kasi yung style dito sa amin guys, may calcium. Ayan. Pero ito ang ganda niya, oh. Ayan, iayos natin yan. Siya, oh. Pero hindi niya siguro makikita. Para, yan. Ito, mahirap siyang makita kasi siguro dahil daylight pa, mataas pa yung araw. Pero, natutuwa yung aking mga, what you call this? Eggplant. Kasi kahit pa paano, meron silang ambon. Ito guys, supposed to be like this. I don't know if you guys can see it. I don't know. Ganyan siya dapat guys. So, yung nakikita niyo yung rainbow, ganyan dapat yung nag-mist lang siya. Oh, di ba? Oh, nabasa na tayo, uy. Ayan. Ganyan lang, guys. Mamaya, aayusin ko siya para maging hindi naman sayang yung tubig. So, ang kagandahan lang dito, guys, sa amin,
Okay, I'm only speak where I live, but I don't know if it's, you know, sa buong US. But I live in Indiana. Ang style dito guys is, what do you call that one? Low living. Hindi siya yung high living. Yung ba yung sinasabi nila na, for example, sa Florida, Chicago, California, yung living nila is mas higher, meaning mas expensive. So, dito sa amin sa Indiana, low lang. Pero, ang hindi din kagandahan, pag low cost living, yung mga sahod low din. Kumbaga parang tama lang. But anyway, ang point ko doon, tabi nga akong magsalita kasi it's numb. Ang point ko is, dito guys, very affordable yung aming electric and very affordable yung water. But anyway, ayusin ko yung aking yung water irrigation para lumaki na yung ating mga gulay, maging happy sila kasi umiinit na nga. At dito nagtatapos ang aking video. Pasensya na kayo kung para kayong naaano sa sitwasyon ko. Kasi, okay naman ako. Kaya lang, syempre, bagong bunot tayo. Kaya medyo tabingi yung mukha natin. But that's all for now, guys. If you wanna see more of my video, please don't forget to subscribe and click the notification bell para you always updated every time I upload video, okay? So that's all for now, guys. Thank you so much.